Masaya si Allison habang pinagmamasdan ng mga bulaklak na kanyang itinanim sa hardin. Ang ilan sa mga halaman niya namumulaklak na. Miss Allison, masyado na po mainit yan sa labas. Ang mabuti pa po pumasok na kayo sa loob. Baka po pagalitan pa ako ng inyong ama. Magalang na saad ng katulong. Ano ka ba, Paula? Huwag kang masyadong mag-alala. Wala naman si Daddy ngayon. Dahil nasa opisina siya. Hindi niya malalaman na narito ako ngayon kung walang magsasabi. Tumatawang sabi ni Allison. Miss Allison naman, kahit wala dito ang daddy niyo, malalaman niya pa rin kung anong ginagawa niyo. Kaya mabuti pa po pumasok na tayo sa loob. Sermon sa kanya ng katulong. Napanguso na lang si Allison dahil sa sinabi ng kanyang katulong na si Paula. Tama si Paula. Kahit wala sa bahay nila ang kanyang ama, alam nito kung anong ginagawa niya. Bantay sarado si Allison palagi at halos wala na siyang kalayaan. Pero ayos lang naman yun. Ang importante, ligtas siya. Bakit kasi kailangan maging senador pa si Daddy? Akala ko pa naman okay na siya sa pagiging gobernador dito sa lugar natin. Hindi ko aakalaing tatakbo siya na senador noong nakaraang eleksyon. Nakangusong wika ni Allison. Para naman pong hindi mo kilala yung daddy mo, Miss Allison. Gusto niyang palaging tumutulong sa mga nangangailangan at mahihirap, kaya tumakbo sa mas mataas na posisyon. Sagot ng katulong. Mas lalo namang napasimangot si Allison sa naging sagot ni Paula. Kaya kung minsan, nagsiselos na siya dahil inuuna ng kanyang amang tumulong sa mamamayan kaysa sa kanya. Pero naisip niya, mas nangangailangan ng mamamayan kaya iniintindi niya na lang. Paula, pwede ba ako pumunta mamaya sa mall? May kailangan kasi akong bilhin eh. Pwede naman po, Miss Allison, pero kailangan po muna natin magpaalam sa daddy niyo bago kayo makalabas ng mansyon. Tumangutango si Allison at bago dumiretso sa kanyang kwarto, ay bumaling pa siya sa ibaba. Nagbihis lang siya na isang simpleng off-shoulder na kulay pink at kinulot ang dulong bahagi ng kanyang buhok. Naglagay rin siya ng light makeup bago kinuha ang cellphone at tinawagan ng ama. Yes, sweetie? Malambing na wika ni Peter. Ito ang ama ni Allison. Dad, pwede po ba akong pumunta sa mall ngayon? May kailangan lang po akong bilhin para sa project ko sa school. Sagot ni Allison habang tinitignan ng refleksyon sa salamin. Oo naman, sweetie. Basta ay magsasama ka na iilang bodyguards natin para panatag ang loob ko na magiging safe ka. Opo, Daddy. Wika ni Allison. O sige anak, may kailangan pa ako gawin dito sa opisina. Mag-iingat ka. Saad ni Peter. Opo, Dad, bye. Excited na lumabas sa kwarto si Allison at nagmamadaling sinabi sa 4 na bodyguard niya ang plano. Sinama niya na rin si Paula at pagkatapos agad silang pumunta ng mall. Nasa isang bookstore si Allison ngayon at kumukuha ng mga materyales na kakailanganin niya sa proyektong dapat gawin. Nasa labas lang ang mga bodyguards at si Paula naman ay nasa kanyang likuran. Miss Allison, pwede ba naiwan mo na kita rito? Naiihi na po kasi ako eh. Oo naman, Paula. Huwag ka nang mag-alala pa sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Sagot ni Allison. Kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Paula. Nag-aalangan ito ngunit ngumiti lang siya dito. Hindi naman na siya bata at kaya niya na ang sarili niya. Babalik din po ako agad, Miss Allison. Saad naman ni Paula na tinanguan niya lang. Tumingin pa si Allison sa mga drawing materials na kakailanganin niya hanggang sa makita ang mga highlighters. Ano kaya mas magandang kulay? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng hawak na highlighter. Nagulat naman siya nang biglang may tumawas sa gilid niya. Kunot noo niya itong nilingon. Bakit mo ako pinagtatawanan? Naiinis na tanong niya. Miss, pareho naman blue yung hawak mo eh. Natatawang saad ng lalaki. Hindi kaya, baby blue itong isa at sky blue naman itong isa kaya magkaiba sila. Katwiran niya. Napakamot na lamang ang lalaki na parabang hindi naintindihan ang sinabi niya. Basta parehong blue yan. Alam mo, kalalaki mong tao pero chismoso ka. Nananahimik ako dito tas tatawanan mo ko? Aniya, gamit ang galit na boses. Oh, easy ka lang. Galit ka na sa lagay na yan? Cute mo naman, miss.
Sabi pa ng lalaki at pinisil ang kanyang pisngi. Huwag mo nga akong hawakan. Baka mamaya may germs pa ang kamay mo at mahawa ako. Reklamo niya. OA mo naman. Ako nga pala si Jared Austria. Hindi ko naman tinatanong ang pangalan mo. Hindi nga, pero gusto ko lang makipagkilala sa'yo. At gusto rin kita maging kaibigan. Saad ng lalaking nagngangalang Jared. Hindi ko na kailangan ng kaibigan dahil marami na ako niyan. Sungit mo naman, miss. Gusto ko lang naman malaman ang pangalan mo. Hindi niya na lang ito pinansin at inirapan. Mukhang hindi siya kilala ng lalaki at walang alam na anak siya ng isang senador. Teka, aalis ka na ba? Tarantang tanong nito at hinila ang kanyang braso. Oo, bakit ba? Masungit niyang tanong. Nagtataka siya na kahit isa sa mga bodyguards walang pumipigil sa lalaki. Nang lingunin niya ang mga bodyguards, busy ang mga ito sa pakikipagkwentuhan. Gusto niyang sigawan ng mga ito pero ayaw niya naman mahakot ang atensyon. Bitiwan mo nga ako. Naiirita niyang Saad. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung anong pangalan mo para wala tayong problema. Allison. Allison Mendez ang pangalan ko. Masaya ka na? Sarkastikong tanong niya sa lalaki. Oo naman. Bye, Allison. Kita-kits na lang sa susunod ulit. Sagot ni Jared at nagmamadaling umalis. Nagtataka niya itong sinundan ng tingin. Hindi niya naman kilala ang lalaki at bilin ng kanyang ama na huwag sabihin ng kanyang pangalan sa kahit na sino. Pero dahil sa kakulitan ng lalaking yon, nasabi niya ang kanyang pangalan. Miss Allison, okay lang po ba kayo? Boses yun ni Paula at nang lingunin niya ang katulong agad siyang umiti. Ayaw niyang ipaalam na may lalaking kumausap sa kanya at baka isumbong pa siya sa ama niya. Mabilis pa man din mag-alala ang kanyang ama, kaya hanggat maaari, ayaw niyang ipaalam ang nangyari. Ayos na ako, Paula. Bakit nga ba ang tagal mo sa CR? Pasensya na po, Miss Allison. Medyo marami po kasing tao kaya natagalan ako. Tapos na po ba kayo sa pamimili niyo? Magalang na tanong ng katulong. Oo, magbayad na tayo at nang makauwi na agad. Gusto ko nang matulog mamaya sa bahay pagkatapos dito. Tumango ang katulong bago sila dumiretso sa counter. At pagkatapos, agad na silang pumunta sa sasakyan para makauwi. Habang nasa biyahe, laman ang isip niya ang lalaking nagngangalang Jared. Hindi niya alam ngunit naiisip niya ang nangyari sa mall. Ramdam niya na para bang nakuryente siya nang hawakan siya nito. Para ring may mga paru-paro sa kanyang tiyan nang pisilin ni Jared ang kanyang pisngi. Miss Allison, may sakit po ba kayo? Biglang tanong ni Paula. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya pabalik. Pati ang ibang bodyguard na patingin sa kanilang dalawa ni Paula. Nagtataka siya kung bakit siya tinanong ni Paula ng ganon. Ang pula po kasi ng pisngi niyo. Para na po kayo nangangamati sa sobrang pula. Agad niyang hinawakan ng parehong pisngi at ramdam niyang umiinit ngayon. Maputi kasi siya at kitang-kita talaga kung sakaling namumula ang kanyang balat. Wala akong sakit. Naiinitan lang ako. Mainit kasi dito sa van. Kumunot ang noon ni Paula at tinapat ang kanyang kamay si aircon ng sasakyan. Hindi naman po, Miss Allison Sa katunayan nga po niyan, nakasagad na ang aircon kaya bakit pa kayo naiinitan? Basta, naiinitan pa rin ako. Palusot niya at iniwas ang tingin sa mga ito. Gusto niyang kutusan ang sarili dahil sa kahihiyan at kasalanan niyo ni Jared. Bakit pa kasi pumasok ang lalaki sa kanyang isip? Tulala na lang siya matapos umayos ng upo at ganon din ang ginawa ni Paula. Ngunit hindi pa man tumatagal, bigla na lang tumigil ang van na sinasakyan nila. Muntik na nga siyang mauntog pero mabuti na lang nakasuot siya ng seatbelt. Agad naman siyang napasigaw nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Paula, protektahan mo si Miss Allison at magtawag pa ng ibang security. May mga taong bumabaril sa atin. Sigaw ng isang bodyguard. Hindi niya alam ang gagawin hanggang sa maramdaman niya na lang ang paghawak ni Paula sa kanyang kamay bago siya yakapin. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang naririnig ang mga putok ng baril. Paula, ano ba nangyayari? Bakit tayo binabaril ng mga taong to? Ayoko pang mamatay. Huwag po kayo mag-alala, Miss Allison. Paparating na rin ang mga taong tinawag ko para tulungan tayo. Mabuti na lang magagaling ang bodyguards na sinama natin. Makakaligtas tayo ng buhay dito ngayon. Hindi nila tayo pababayaan.
Saad ni Paula na kinakabahan na rin at pilit siyang pinatatahan. Hindi niya magawang kumalma. Lalo pa at mas lalong dumami ang mga taong nagpapaputok ng baril sa kotseng sinasakyan nila. Mabuti na lang din at bulletproof ito. Ngunit natatakot pa rin siya. Paula! Sigaw niya nang makarinig ng malakas na pagsabog. Tahan na, Miss Allison. Makakaalis din tayo dito sa lugar na to. Sinubukan niyang lingunin na nangyayari sa labas at doon niya nakita ang isang lalaki nakasakay sa itim na motor. May suot na helmet ang lalaki at nakikipagbarilan sa mga taong gusto silang barilin. Parang action star ang lalaki habang nakikipagbarilan at siya naman nakatingin lang dito. Makalipas ang ilang minuto, agad nang natapos ang barilan. Ubos na ang mga lalaking nais silang patayin. Ayos ka lang po ba, Miss Allison? Wala po bang masakit sa inyong katawan? Hindi po ba kayo natamaan ng baril? Nag-aalalang tanong ni Paula habang sinusuri ang kanyang katawan. Ayos na ako, Paula. Mabuti na lang dumating ang lalaking yun para iligtas tayo. Ikaw, ayos ka lang din ba? Opo, Miss Allison. Kailangan tumalaman ng inyong ama. Paniguradong mga kalaban niya sa Senado ang may kagagawa ng ambush na to. Nalalapit na naman kasi ang eleksyon. Hindi niya pinansin kung ano ang mga sinasabi ni Paula. Nakafocus lang siya sa labas at tinitignan ng lalaking nagligtas sa kanila. Kinakausap ito ng kanyang mga bodyguards at ilang sandali pa tumangutango ang lalaki. Lumingon ang lalaki sa kanyang direksyon at hindi niya alam ngunit bigla na lamang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Para bang may mga nagkakarirahan doon ng mga kabayo. Miss Allison, nakikinig po ba kayo sa sinasabi ko? Ha? Oo. Sagot niya, ngunit ang totoo wala talaga siyang naintindihan. Matapos makipag-usap ang kanyang bodyguard sa lalaki, pumasok na ang mga ito sa kotse. Kuya, sino ang taong yun? Naitanong mo ba ang pangalan niya? Bakit niya tayo tinulungan? Alam mo ba? May sinabi ba siya sa inyo? Pangungulit niya. Miss Allison, mamaya na lang daw po natin siya tanungin. Susunod daw po siya sa mansyon. Tingin ko po, kakilala siya ng ama niyo. Sagot ng bodyguard. Tumango na lang siya at sinimulan na ng bodyguard na mag-drive. Nasa likod ng kanilang kotse or van ang lalaking nakamotor kaya tinitigan niya ito. Miss Allison, kanina niyo pa po tinitignan niya lalaking yan ah. May gusto po ba kayo sa kanya? Mapanuksong biro ni Paula. Wala no, humahanga lang ako sa kanya dahil tinulungan niya tayo laban sa mga lalaki kanina. Depensa niya sa sarili. Masyado naman kayong defensive, Miss Allison. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko naman po sasabihin sa daddy niyo na may napupusuan na po kayo. Itatago po natin ang pagkakagusto niyo sa lalaking yan. Biro pa sa kanya ni Paula. Sumimangot lang siya bago umayos na upo. Mabilis lang siya nakarating sa kanilang mansyon at pagkapasok sa sala, doon niya nakita ang kanyang ama. Kasama ang bago nitong asawa na stepmother niya. Naroon din ang anak ng stepmother niya na mas patanda lang sa kanya ng 2 taon. Oh, Allison, ayos ka lang ba anak? Wala bang masakit sa'yo? Hindi ka ba natamaan? Wala ka bang galo sa katawan, anak? Nag-aalalang tanong sa kanya ng ama at hinila siya upang yakapin. Dad, huwag na po kayo mag-alala sa akin, ayos lang naman po ako. May tumulong po sa amin na lalaki. Kilala mo po ba siya, Daddy? Tanong niya habang yakap din ng ama. Yes, kilala ko siya. Ang lalaking yon ay ang magiging personal bodyguard mo. Ang misyon lang niya, protektahan ka kahit saan ka pumunta. Pinagkakatiwalaan ko ang batang yon dahil minsan niya na rin niligtas ang buhay ko. Sagot ni Peter. Ha? Pero bakit po, Dad? Ayos naman po ako sa mga bodyguards natin eh. Malapit na rin na eleksyon, Ali. Gusto lang ng daddy mo na maging ligtas ka. Sabat naman ng stepmother niya na si Amelia. Gusto niyang sumimangot dahil sa sinabi ng stepmother niya pero pinigilan niya na lang. Hindi naman na siya bata para bantayan pa. Pero kailangan niyang sundin ang gusto ng kanyang ama. Dahil sa nangyari kanina, hindi malabong mangyari ulit yun. Walang kasiguraduhan ang kanyang kaligtasan sa tuwing nalalapit na ang eleksyon pero ngayon, magkakaroon siya ng personal bodyguard. Oh, narito na pala ang personal bodyguard mo. Pumarito ka, Ali, at ipapakilala kita sa kanya.
Saad ni Peter at hinila siya. Mula sa pinto, pumasok doon ang lalaking nagligtas sa kanya kani-kanina lang. Nakasuot pa ito ng helmet at nang tanggalin ng lalaking yun, ang helmet nito, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw? Kilala mo na ba siya, Ali? Siya si Jared, ang magiging personal bodyguard mo. Mabuti na nga lang at malapit lang siya sa lokasyon niyo kanina at tinulungan kayo sa mga taong gustong pumatay sa inyo. Saad ni Peter. Hi, Miss Allison. Nakangising bati sa kanya ni Jared. Dad, bakit siya ang magiging personal bodyguard ko? Hindi ba pwedeng iba na lang? Ouch! Sukat mo naman magsalita, Miss Allison. Parang ayaw mo ako maging personal bodyguard sa lagay na yan. Huwag ka mag-alala, aalagaan naman kita 24/7. Ngiting saad ni Jared. Ew! Tigilan mo nga ako, lalaki ka? May pagkadisgusto na saad niya. Hindi niya inaakala na ang lalaking kani-kanina lang ay naiisip niya ang magiging personal bodyguard niya. Akala niya hindi niya na ito muling makikita pa. Pero nagulat siya sa katayuan nito sa buhay niya. Anak, tanggapin mo na si Jared na maging personal bodyguard mo. At pangako aalagaan ka niyan. Para din naman to sa kaligtasan mo. Sige na, Allison. Malambing na wika ng kanyang ama, kaya tinanguhan niya na lang ito. Kapag ang ama niya talaga ang nagdesisyon, hindi siya makakatanggi. Kailangan niya yung tanggapin kahit ano paman. Oo na po, Daddy. Nakanguso niyang sagot. Ngumiti lang ang kanyang ama bago siya niyakap. Ano pa nga bang magagawa niya? Siyempre, tatanggapin niya na lang ang desisyon ng ama. Jared, ikaw nang bahala sa anak ko. Pagpasensyahan mo na lang kung minsan ay nagsusungit itong si Allison. Ganon talaga ang ugali niya. At sana matagalan mo siya. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo, iho. Saad ni Peter habang nakaharap sa lalaking si Jared. Huwag po kayo mag-alala, Sir Peter. Walang-wala po sa akin ang kasungitan ni Miss Allison. Kaya ko po yun i-handle. Aalagaan at poprotektahan ko po siya hanggang sa makakaya ko. Seryosong wika ni Jared habang nakatitig sa kanya. Ramdam niya ulit ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang nakikipagtitigan kay Jared. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng ganon. Gayong hindi siya pamilyar sa ganong pakiramdam. Dad, akyat na po ako sa taas. Gusto ko na pong magpahinga. Aniya at umiwas ng tingin sa binata. O sige, Ali. Alam kong pagod ka dahil sa nangyari sa inyo kanina, Jared. Maaari mo nang ilipat ang gamit mo sa harap ng kwarto ni Allison. Tutulungan ka ng mga maid sa pag-aayos. Muli nais kong pasalamatan ang iyong ginawa sa pagligtas sa buhay ng anak ko ngayong araw. Saad ni Peter. Walang anuman po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Lumapit naman si Allison sa kanyang ama at hinalikan niya ito sa pisngi bago pumanhik sa kwarto. Pagkatapos, agad siyang naglinis ng katawan bago nahiga sa kama hanggang sa hindi niya napigilan ng sarili na makatulog. Miss Allison? Kailangan niyo na po mag-ayos ng sarili para pumasok sa school. Miss Allison? Tinig yun ng isang babae kaya dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Doon niya nakita ang mukha ni Paula na tila ba kanina pa siya ginigising. Paula, ano oras na? Tanong niya. 6:30 na po ng umaga, Miss Allison. Hindi ko na po kayo ginising kagabi dahil himbing na po ang pagtulog niyo eh. Pinabayaan na rin naman po kayo ni Sir Peter. Sagot ni Paula. O sige. Susunod na ako sa baba. Yumuko ang katulong bago lumabas ng kwarto. Pagkalabas ni Paula, agad na siyang nag-ayos ng sarili. Nang matapos, lumabas na rin siya sa kanyang kwarto at dumiretso sa dining area upang kumain. Good morning, Ali. Nakangiting bati ng kanyang stepmother. Good morning din po, tita. Bati niya pabalik. Maagang umalis ang daddy mo dahil may gagawin daw siya sa opisina. Hindi ka na nahintay pa. Kaya kaming dalawa na lang muna ni Drake ang sasalo sa'yo sa umagahan. Masayang saad ni Amelia. Ngumiti lang siya bago nagsandok ng pagkain. Hindi niya talaga matagalan na kausapin ang stepmother niya. Kahit anong gawin nito, hindi nito makuha ang kanyang loob. Maging ang anak nitong si Drake ay hindi niya rin ka-close. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at nagpaalam na sa dalawa. Good morning, Miss Ali. Nakangiting bati sa kanya ni Jared na tila ba kanina pa nakaabang sa kotse. Morning.
Bati niya pabalik. Binuksan ni Jared ang pinto, kaya agad siyang pumasok sa loob. Ganoon din ang ginawa ng lalaki at pinaandar ang sasakyan. Kumusta ang tulog mo, Miss Allison? Biglang tanong ni Jared. Kumunot ang kanyang noo dahil sa naging tanong ng lalaki sa kanya. Ayos na naman. Why? Baka kasi binangungot ka dahil sa nangyari kahapon. Nag-aalala lang po ako. Ito na naman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Umagang-umaga feeling niya aatakihin siya sa puso dahil sa lalaki. Dapat niya na talagang layuan ito. Ngunit paano niya yun magagawa kung magmula ngayon palagi na silang magkasama? Jared, alam kong mangyayari sa akin yon. Dahil anak ako na isang senador. Hindi ko naman inaakala na kahapon may ganung magaganap sa amin. Mabuti na lang at magagaling ang bodyguards na sinama ko. At mabuti na lang din, Miss Allison, nandun ako. Kasi kung hindi, nako, malalagay sa peligro ang buhay nyo. Delikado ang nangyari sa inyo kahapon. Dagdag pa ng lalaki. Bakit ka nga ba naroon? Sa mall pa lang, nilapitan mo na ako agad. Alam mo bang ako ang babantayan mo? Nagtataka niyang tanong. Oo, alam ko ikaw ang babantayan ko. Ha? Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hinayaan mo pa talaga akong tarayan kita kahapon? Hayaan mo ikwento ko sa iyo, binibining Allison. Nakangising sagot ni Jared. Dahil sa ngising ipinakita ni Jared, panandalian siyang natigilan. Masyado itong gwapo kapag ngumingisi. At kahit sino sigurong babae mahuhulog dito. Na dahil lang sa isang simpleng ngisi ng lalaki. Noong nakaraang buwan, may nagtangka sa buhay ni Sir Peter. Nagkataon na naroon ako kaya tinulungan ko siya. Dahil sa nangyari, inalok niya ako ng trabaho. Akala ko siya ang babantayan ko pero hindi pala. Naisip niya raw kasi na baka ikaw ang isunod ng mga taong nagtangka sa buhay niya. Pumayag ako kahit na hindi ko alam kung ano itsura mo. Kahapon, nagsimula na ang trabaho kong bantayan ka. Tumawag sa akin si Sir Peter at sinabi na pupunta ka raw ng mall. Ipinakita niya sa akin ang litrato mo kaya nakilala na kita. Mabilis na lang kita nakita dahil na rin sa mga bodyguards na nagbabantay sa'yo. Magpapakilala sana ako sa'yo kaso ang cute na itsura mo kahapon. Para kang batang namimili ng candy na bibilhin, samantalang parehong blue lang naman ang highlighter na hawak mo. Sinabing magkaiba nga yun? Baby blue at sky blue yun. Nakasimangot niyang saad, ngunit natawa lang si Jared. Oo na, baby blue at sky blue na yun. Nawala sa isip ko na magpakilala sa'yo bilang bagong bodyguard mo. Kinulit na lang kita kahit na alam ko naman talaga ang pangalan mo. Nang makita kong paparating ng maid mo, agad na akong umalis. Mula sa malayo, binabantayan lang kita. Hanggang sa tinawagan ako ulit ni Sir Peter. Naulit ang pagbabanta sa buhay niya. Kaya sinabihan niya akong pag-igihan ng pagbabantay sa iyo kaso nakalayo na ang kotse niyo. Sakto pa na naiihi ako kaya kailangan ko maghanap ng CR. Sa kwintas na suot mo may tracker yan. Itong relo ko tutunog lang kapag nasa panganib ka. Nang tumunog ang relo ko, agad ko kayong hinanap. At tumulong ako sa mga bodyguards mo. Mahabang paliwanag ni Jared. Napatango siya dahil sa naging kwento nito. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil sa kalagayan ng ama. Palagi na lang itong nalalagay sa peligro at ngayon niya lang nalaman na pinagtangkaan pala ang buhay ng kanyang ama. Gusto niyang pigilan ng kanyang daddy na tumakbo sa pagkasenador pero alam niyang hindi niya yun mapipigilan. Walang sinasabi sa akin si daddy na na-ambush din siya. Dahil ayaw ni Sir Peter na mag-alala ka sa kanya. At dahil din sa nangyari pati buhay mo palagi nasa peligro na. Kaya nga ako ang pinagbantay sa'yo. Dahil alam ni Sir Peter na hindi kita pababayaan. Saad ni Jared. Pero paano kung si daddy naman na mapahamak? Paano kung si daddy ang mapatay nila? Naiiyak niyang tanong. Ay lagot na. Huwag kang umiyak, Miss Allison. Papagalitan ako ni Sir Peter kapag nalaman niyang umiyak ka eh. Huwag kang mag-alala dahil magagaling din naman ang bodyguards na nagbabantay sa ama mo. Yumuko na lang siya at hindi na nagsalita hanggang sa makarating sa school. Sa parking lot pa lang pinagtitinginan na agad siya dahil sa lalaking nakasunod sa kanya. Halos lahat yata ng kababaihan nakatingin kay Jared. Ang ganda pala dito sa school niyo, Miss Allison. Ang daming magagandang babae. Natatawang wika ni Jared. Kung tusukin ko kaya yung mata mo.
Easy lang, to naman masyadong silosa. Huwag kang mag-alala dahil sa'yo lang naman nakatingin ang mga mata ko, pati ang buong atensyon ko. Malokong wika ni Jared sa kanya. Umikot ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Puro talaga kalokohan ang alam ng kanyang bagong bodyguard. Hanggang sa makapasok siya sa loob ng silid-aralan, hakot atensyon ng kanyang bodyguard kung minsan pa ay may humaharang sa kanila para lang itanong kung anong pangalan ni Jared. Girl, ang gwapo naman yung kasama mo. Sino siya? Tanong ng kaibigan niyang si Rhea. Bodyguard ko. Simpleng sagot niya. We, bodyguard mo lang siya? Grabe naman yan. Hot bodyguard. Tilipan ni Rhea at pumapalakpak pa sa isang tabi. Tumigil ka nga dyan, Rhea. Hayaan mo si Jared at huwag mong pansinin. Umupo na siya sa kanyang upuan at si Jared naman ay nasa kanyang gilid. Ganoon ang naging gawain nila sa nakalipas na isang buwan. At ayaw niya mang aminin. Dahil sa pagiging maalaga ni Jared, tuluyan ang nahulog ang kanyang loob dito. Pero sadyang manhid si Jared dahil hindi nito nararamdaman ng kanyang pagmamahal. Miss Allison, saan ba talaga tayo pupunta? Kanina pa tayo naglalakad eh. Baka mamaya tambangan na naman tayo dito. Reklamo ni Jared. Gusto ko lang magpahangin, okay? Magpahangin? Seryoso ka ba, Miss Allison? Ang lamig na kaya sa kwarto mo tas gusto mo pa magpahangin dito sa labas? Sarkastikong sagot ni Jared. Sumimangot siya at hindi niya nalang pinansin ang sinabi nito. Ang totoo, gusto niya lang muna lumayo sa mansyon nila. Napapansin niya kasi ang madalas na pag-aaway ng kanyang daddy at stepmother. At di siya sanay sa ganun. Ano ba talaga kasing problema, Miss Allison? Pwede mo naman sabihin sa akin. Kung sakali nga na may problema ka, malay mo, sa pagkukwento mo, makatulong ako sa'yo. Saad ni Jared sa kanya. Wala naman akong problema, Jared. Gusto ko lang talagang lumabas ng mansyon ngayon. Sagot niya rito. Lakas talaga ng trip mo sa buhay, Miss Allison, no? May aircon ka na nga sa kwarto mo. Tapos mas gusto mo pa magpahangin dito sa parke. Gusto ko nga ng fresh air. Anyway, may tanong pala ako sa'yo, Jared. Ano yun? Hanggang kailan kita magiging bodyguard? Pagkatapos ba ng eleksyon? Tapos na rin ang trabaho mo sa amin? Ang totoo niyan, hindi ko alam. Ang sinabi lang sa akin ni Sir Peter, kailangan kitang bantayan pero wala siyang sinabi sa akin kung hanggang kailan. Sagot naman ng binata sa kanya. Tumangutango siya at naupo sa isang bangko samantalang si Jared ay nakatayo sa kanyang tabi. Gusto ko yung may design ha? Utos niya. Cotton candy na may design? Ano ka, bata? Bakit? Bata lang ba ang pwedeng kumain ng cotton candy na may design? Isusumbong kita kay daddy. Masungit niyang saad. Oo na po, mahal na prinsesa. Wika ni Jared kaya napangiti siya. Habang naglalakad si Jared, ay pinagmamasdan nito ni Allison. Hindi niya aakalain na magmamahal siya ng isang bodyguard. At hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ng kanyang ama kapag nalaman niyang umiibig siya sa kanyang personal bodyguard. Ito na po, kamahalan. Saad ni Jared at ibinigay sa kanya ang cotton candy na may design na bear. Maraming salamat, kawal. Natatawang saad niya rito. Tahimik lang siyang kumakain ng cotton candy habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro. Si Jared ay tahimik lang din sa kanyang gilid at tila ba nagmamanman. Miss Allison, yuko! Sigaw ni Jared. Natapon ang cotton candy na hawak niya at balak niya sanang sigawan si Jared ngunit nakarinig siya ng putok ng baril. Nagtakbuhan ng mga tao at agad siyang hinila ni Jared sa likod ng isang malaking puno. Papatayin naman ba tayo? Sino ba kasi ang mga taong yan na hindi nagsasawa na pagtangkaan ng buhay ko? Nakakainis na talaga. Nakasimangot niyang saad. Ramdam niya ang paghigpit ng yakap sa kanya ni Jared at pinaputokan na rin ng baril ang kanilang kalaban. Hindi niya alam kung nasa ng mga kalaban pero isa lang ang sigurado siya. Marami ang mga yon at gusto siyang patayin. Hanggang dito ba naman sinusundan tayo ng mga taong to? Malas mo naman, Miss Allison. Hindi mo man lang nakalahati yung cotton candy na kinakain mo kanina. Natatawang saad ni Jared at patuloy lang sa pakikipagbarilan. Magpapabili na lang ako ng cotton candy machine kay daddy mamaya. Nakasimangot niyang saad. Sa lagay nila ngayon, para bang wala sila sa peligro. Ngunit agad siyang nagulat nang muntik nang tamaan ng bala si Jared. Lagot na.
May sniper sila. Kailangan na natin makaalis sa lugar na to, Miss Allison. Tumawag ka sa mansyon at ipaalam sa kanila ang nangyayari dito. Utos ni Jared. Sa sandaling yon nakaramdam ng takot si Allison. Alam niyang delikado na ang lagay nilang dalawa kapag hindi agad sila nakaalis. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone sa bulsa at tumawag sa mansyon. Shit! Walang sumasagot! Natataranta niyang sigaw. Hey, huwag ka mataranta. Ang daddy mo na lang ang tawagan mo. Sinunod niya ang utos ni Jared at agad tinawagan ng ama. Hindi pa man nakakatatlong ring, agad nang sumagot ang kanyang ama sa tawag. Dad! Allison, ba't ka sumisigaw? At ano yung putok ng baril na naririnig ko? Dad, huwag po kayo mabibigla pero may mga taong gustong pumatay sa amin. Nakikipagbarilan si Jared sa kanila pero may sniper sila, Dad. Kailangan namin ng tulong ngayon. What? Nasaan kayo ngayon? Nandito po kami sa park malapit sa mansyon, Dad. Bilisan niyo please, natatakot na ako. Yes, sweetie. Papunta na dyan ang mga tauhan ko. Sagot ni Peter. Hindi na siya nakapagpaalam dahil nakarinig na siya ng malakas na pagsabog. Lintik! Wala naman tayo sa pelikula. Pero bakit ganito ang kalaban natin? May mga bomba na silang dala. Gusto ka talaga nilang patayin, ano? Siguro may utang ka sa kanila. Jared, ganito na nga lagay natin, nakuha mo pa magbiro ng ganyan? Ikaw kaya ang bombahin ko. Gusto lang naman kitang patawanin. Napapasimangot na sagot ni Jared. Nagpatuloy ang barilan at kahit gusto niyang tumulong hindi niya magawa. Wala siyang alam sa pakikipagbarilan. Sumigaw si Jared nang matamaan siya sa balikat. Jared, ayos ka lang ba? Huwag kang mamamatay please. Hindi ako makakatakas dito mag-isa. Kailangan kita eh. Naiiyak niyang saad. OA mo naman, Miss Allison. Sa braso lang tutumama malayo sa bituka. Huwag kang mag-alala. At isa pa, masamang damo ako. Kaya hindi pa ako mamamatay. Magsasalita pa sana siya, ngunit may dalawang van na dumating. Nabuhayan siya ng loob dahil alam niya mga tauhan niya ng daddy niya at hindi nga siya nagkakamali. Miss Allison, kailangan na po nating umalis sa lugar na to. Sila na po ang bahala sa mga kalaban. Wika ng isa sa mga bodyguards naroon. Tumango siya at tinulungang makatayo si Jared. Hindi niya alam pero may tama rin pala ang lalaki sa tuhod, kaya hirap itong maglakad. Dumiretso sila sa van at agad na umalis sa lugar na yon. Pagkarating sa mansyon, wala nang malay si Jared. Agad siyang nagpatawag ng doktor na gagamot dito. Hindi sila pwedeng pumunta ng ospital at baka may umatake na naman sa kanila kaya minabuting sa mansyon na lang din gawin ang pagtanggal ng bala sa katawan ni Jared. Halos tumagal ng 3 oras ang operasyon kay Jared, kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Miss Allison, natanggal na po namin ang bala sa katawan niya. Sa ngayon, kailangan niya muna magpahinga dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Saad ng doktor. Tumango siya at iginaya ang doktor sa sala ng mansyon. Agad na pumasok sa kwarto si Allison at doon niya nakita si Jared na nakaratay sa kama habang may mga aparato na nakakabit sa katawan nito. Miss Allison, kumalma po kayo. Sigurado po akong hindi mamamatay si Sir Jared, no? Nakatulog lang po siya. Pagpapakalma sa kanya ni Paula. Paano kung di na siya magising? Kanina pa siya walang malay eh. Sabi ng doktor kanina marami daw na walang dugo sa kanya. Hindi na naman siya mapakali. Paikot-ikot na naman siya sa buong silid at maiiyak na naman ang kanyang itsura. Kalma po, Miss Allison. Ang kailangan lang po ni Sir Jared ngayon magpahinga. Siguradong magigising din po kaagad siya. Alam niyo naman pong ayaw niyang nalalayo sa inyo eh. Saad ni Paula. Pwede bang iwan mo muna ako dito, Paula? Tumango naman ito at agad na umalis ng silid. Yumuko si Allison at hindi pa rin maiwasan na mag-alala. Huy, Jared, gumising ka na dyan. Ikaw naman kasi, ba't ka nagpatama ng bala? Di ka ba marunong umiwas? Imbes na nagkakape tayong dalawa, nakaratay ka tuloy sa kama. Pero salamat dahil niligtas mo ang buhay ko ah. Salamat dahil pinanindigan mo kung anong pangako mo kay Daddy. Dahil sa ginawa mong yun, mas lalo kitang nagustuhan. Tingin ko nga mahal na yata kita eh. Oo, tama ka nang narinig, Jared. Mahal na kita. Mula umpisa pa lang, alam ko namang may nararamdaman na ako para sa'yo eh. Pero itinago ko lang dahil baka maging sanhi pa yun ang paglayo mo sa akin. Baka rin hindi mo mabigyan ng pansin ang pagmamahal ko sa'yo.
Pero hindi naman ibig sabihin nun gusto na kitang mamatay. Jared naman, imulat mo na yung mga mata mo. Pangako, hindi ko na talaga uulitin yung pagsusungit ko sa'yo. Palagi na ako makikinig sa'yo para hindi na ako mapahamak. Please naman, gumising ka na oh. Nag-aalala na ako eh. Umiiyak niyang wika habang nakayuko at hawak ang kamay ni Jared. Mahal din ata kita, Allison? No. I am sure by this time. Mahal din kita, Allison. Agad na napamulat ng mata si Allison at inangat ang ulo. Nakita niya si Jared na gising na at nakangiti sa kanya. Gising ka na? Miss Allison naman, sabi mo gumising na ako. Tapos ngayon gising na ako, tatanungin mo ako ng ganyan? Naapektuhan na ba ng barilan yung utak mo? Hay naku. Natatawang sagot ni Jared. Nakakainis ka? Pinag-alala mo ako, akala ko pa naman din mawawala ka na. Akala ko mawawala ka na sa akin. Bakit kasi nagpatama ka ng bala? Tanga mo naman. Ang tingin mo sa sarili mo, may bakal na katawan at hindi natatabla ng bala? Naiiyak niyang tanong habang hinahampas si Jared. Umiwas na lang ang binata sa mga hampas niya at tumatawa pa. Tila ba, hindi naaapektuhan sa ginagawa niyang paghampas. Sorry na, Miss Allison. Kung hindi ko yun ginawa, baka ikaw ang natamaan ng bala. Lagot ako sa daddy mo. Kapag nasugatan ka, baka ako naman ang patayin niya. Takot ka sa daddy ko? Hindi. Alam mo kung saan ako takot, Miss Allison? Mas takot ako mawala ka sa akin. Jared! Narinig ko lahat ng sinabi mo sa akin kanina. At ang masasagot ko lang sa'yo, mahal na mahal din kita, Miss Allison. Nung una, mission kong protektahan ka. Dahil yun ang gusto ni Sir Peter sa akin. Pero habang tumatagal, hindi ko maiwasan na mahulog ang loob ko sa'yo. Mabait ka kasi. At maraming dahilan upang mahalin ka. Kung sasabihin ko lahat, baka bukas pa tayo matapos. Ngayon, ang misyon ko na protektahan ka, dahil mahal kita at gagawin ko ang lahat para lang mapanatili ang kaligtasan mo, kahit buhay ko pa ang nakataya. Mamamatay na ako pero hindi ka nila pwedeng saktan. At hahanapin ko kung sino man ang gustong manakit sa'yo at pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa taong mahal ko. Masyado na sila nakakapirwisyo at hindi na yun tama. Paliwanag ni Jared. Mahal mo ko? Ang dami ng sinabi ni Jared pero isa lang ang tumatak sa isip ni Allison. Yun ay ang mahal din siya ng lalaki. Pareho sila ng nararamdaman. Sa lahat ng sinabi ko, yun lang napansin mo? Natatawang tanong ni Jared. Sagutin mo na lang ako, nakakainis ka talaga. Easy lang. Akala ko ba hindi ka na magsusungit sa akin? Ay, umasa pa man din ako. Pero, oo, Allison, mahal kita. Mas lalong napaiyak si Allison sa naging sagot ni Jared. Hindi niya inakala na pareho pala sila ng nararamdaman. At dahil sa labis na saya, hindi niya napigilan ang sarili. Niyakap niya si Jared at hindi alintana ang mga aparatong nakakabit sa katawan ng lalaki. Naramdaman niya ang paghaplos ni Jared sa kanyang buhok at tila ba pinapatahan siya. Masarap yun sa pakiramdam at para bang dinuduyan siya. Maganda yan, pareho tayo ng nararamdaman. Natatawang saad ni Jared. Ano na tayo ngayon? Ano pa nga ba? E di personal bodyguard at amo pa rin ang turingan natin. What? Aniya at humiwalay ng yakap sa lalaki. Bakit ganun pa rin? Ayaw mo ba magkaroon tayo ng relasyon? Ito naman, galit na kaagad. Siyempre liligawan muna kita, no? Gusto kong maranasan mo na ligawan ka. Dahil alam kong ako ang magiging first boyfriend mo. Hindi naman pwedeng magkaroon tayo kaagad ng relasyon na hindi kita nililigawan. Dahil sa sinabi ni Jared, mas lalo niyang minahal ang lalaki. Akala niya papayag na agad ito na magkaroon sila ng relasyon. Maginoo naman pala si Jared. Ngayon, mararanasan niya ng maligawan ng taong mahal niya. At alam niyang hindi magtatagal, sasagutin niya rin si Jared. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging buwan, tinutuon ni Jared ang pangako kay Allison na liligawan niya ang dalaga. San ba tayo pupunta, Jared? Baka mamaya mapahamak na naman tayo dito. Lagot ka talaga kay Daddy dahil tinakas mo ko. Nakasimangot na saad ni Allison. Huwag kang mag-alala dahil nagpaalam ako sa Daddy mo.
Maraming bodyguard na nakapalibot sa atin kaya hindi tayo mapapahamak. Sagot ni Jared sa kanya. Nasa isang park sila ngayon at natatakot si Allison na baka maulit ang nangyari. Hindi niya na alam ang gagawin kung sakaling mapahamak na naman sila. Pero tiwala naman siya kay Jared na poprotektahan siya ng lalaki sa lahat ng oras. Ikaw talaga? Nagpapalakas ka lang yata kay daddy eh. Bakit hindi? Gusto naman ako ng daddy mo para sa'yo. Nakangising sagot ni Jared. Huwag kang ngumisi. Pinagtitinginan ka na naman ng mga kababaihan dito. Alam mo naman na mas lalo kang gumagwapo kapag ngumingisi ka. Akin ka lang no. Para namang magpapaagaw ako sa kanila kung sakali. At alam mo rin naman na sa'yo lang ako, hindi ba? Sa'yo lang ang nag-iisang Jared Austria. Ikaw na yan. Alangan namang magpaagaw pa ako sa iba. Saad ni Jared. Ay sus, pinapakilig mo lang yata ako eh. Hindi no, sinasabi ko ang totoo. Sa mga nakalipas na araw, ay mas lalo lang ni Allison minahal si Jared. At ngayong araw, balak niya nang sagutin ang lalaki. Sa wakas, nakahanap din tayo. Natutuwang saad ni Jared. Hinawakan ni Jared ang kamay ni Allison at hinila sa isang food stall. Doon ay nakita niya na maraming klase ng pagkain at may nakasalang pa sa maliit na kalan. Anong mga pagkain to? Nagtataka niyang tanong. Sabi ko na nga ba, at hindi ka pa nakakakain ng ganito. Mga paboritong pagkain ko to nung bata pa ako. Sagot ni Jared sa kanya. Hindi ba to marumi? Baka mamaya sumakit ang tiyan ko dito eh. Ali, sa tagal kong kumakain ng street foods, ni minsan hindi pa sumakit ang tiyan ko. Subukan mo ito ibibigay ko sa'yo at hindi ka magsisisi. Paliwanag ni Jared. Tumango siya bago pinagmasdan si Jared na kumukuha ng pagkain. Maraming kinuha ang lalaki at halos mapuno na ang malaking cup. Matapos kumuha, nagbayad si Jared sa tindero at dumiretso sila sa isang bench at doon naupo. Subukan mo itong kikiam at fishball. Tinusok ni Jared ang kikiam at isinubo kay Allison. Agad naman yung kinain ng dalaga. Napatango siya sa lasa ng kikiam. Kumusta lasa? Masarap ba? Yes, masarap nga. Gusto ko pa matikman yung iba. Masayang sinubukan ni Allison ang iba pang street foods. Nakikita niya lang ang mga ito dati kapag bumabiyahe siya. At akala niya marami ang ganong klaseng pagkain pero hindi naman pala. Nag-e-enjoy siya sa kung ano ang kinakain niya ngayon. Masaya ka ba ngayon? Tanong ni Jared matapos niyang maubos sa mga pagkain. Oo, ang sarap pala ng ganong street foods no? Sagot niya at uminom ng tubig. Hayaan mo, sa susunod, ibang pagkain naman na ipapasubo ko sa'yo. Sabi kasi ng stepmother ko, marumi raw ang street foods kaya hindi ako kumakain. Ay sus, kung marumi yun, malamang matagal na akong patay. Kayong mga mayayaman talaga? Hey, wag mo ko idamay. Matagal ko nang gustong subukan yun pero sadyang pinagbabawalan na ako ng stepmother ko eh. Gaano mo kakilala ang stepmother mo? Tanong ni Jared. Actually, ninang ko siya. Namatay ang mami ko ng 10 years old pa lang ako dahil sa isang aksidente. Pero naniniwala akong hindi aksidente ang nangyari eh. Kausap ko pa kasi si mami sa phone ng mga panahong yun at may narinig akong parang mga putok ng baril. Hula ko, pinaputokan yung gulong ng kotse ni mami kaya nabangga sa poste. After 2 years, bigla na lang sinabi sa akin ni daddy na magpapakasal na raw sila ni Ninang kaya naging stepmother ko siya. Gusto kong maghigante at bigyan ng hostisya si mami. Pero hindi ko alam kung paano. Tsaka gusto ko ring malaman kung sinong pumatay sa mami ko. Gusto mo ba tulungan kita? Paano mo naman gagawin yun? Baka ikaw pa mapahamak kapag tinulungan mo ko. Hindi yan, magtiwala ka lang sa akin. At malalaman natin kung sinong pumatay sa mami mo. Napatingin naman ang dalaga sa kanya. O sige. Pagpayag niya dito. Gumagabi na rin pala, tayo na. Tayo na. Sagot niya habang nakatitig kay Jared. Nginitian niya pa ito ng ubod ng tamis. Tayo na. Pag-uulit pa niya. Mukhang hindi naman naintindihan ng lalaki ang sinabi ni Allison. Nagtataka si Jared dahil nakaupo pa rin siya sa bangko. Ha? Sabi ko,
Tayo na tayo. Oo nga, tayo na nga. Sagot naman ni Allison. Wait, tayo na? Ibig sabihin tayo na? Girlfriend na kita at boyfriend mo na ako? Namamanghang tanong ni Jared. Opo, tayo na po. Napasigaw na lang si Allison nang biglang bumagsak sa lupa si Jared. Ha, Diyos ko, Jared! Sinugot lang naman kita pero ba't nahimatay ka pa? Hysterical niyang saad. Mabuti na lang at may mga bodyguards sa paligid kaya agad silang dinaluhan ng mga ito at tinulungang maisakay sa kotse si Jared. Ibang klase talaga to si Jared, Miss Allison. Nahihimatay kapag sinasagot ng nililigawan. Natatawang saad ng isang bodyguard kaya natawa na lang din siya. Mabilis silang nakarating sa mansyon at nagtulong-tulong na mabuhat si Jared papunta sa kwarto. Pinagtitinginan pa sila ng mga katulong. Sige po, Miss Allison. Sa labas na po kami magbabantay. Wika ng isang bodyguard na tinanguan niya lang. Pagkaalis ng bodyguard, agad siyang dumiretso sa kama ni Jared. Hinimas niya ang buhok ng lalaki at hindi siya makapaniwala na boyfriend niya na ito. Boyfriend niya na ang personal bodyguard niya. Tumagal ng ilang minuto ang paghimas niya sa buhok ng lalaki at naramdaman niya na lang na nagising na si Jared. Gising na ang mahal ko. Biro pa niya. Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Nakangusong saad ni Jared. Ba't ka ba kasi nahimatay kanina? Ikaw ba naman kasi ang sagutin ng taong mahal mo, hindi ka hihimatayin? Sorry na, kasalanan ko patuloy. Pero alam mo, masaya ako na sinagot mo na ako, Allison. Alam ko naman na sasagutin mo ako Pero hindi ko inakala na ngayong araw na pala yun. Sana mas naghanda ako. At hindi ako hinimatay kanina sa park. Nakakahiya tuloy sa mga nakakita. Ang hangin mo rin, no? Paano kung di kita sinagot? Tanong niya rito. Hindi yun mangyayari. Dahil alam kong mahal mo ko. Iiyak ka ba nung nakaraan kung hindi mo ako mahal? Mayabang na sagot ni Jared. Ang yabang mo talaga, no? Hindi ako mayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pero Allison, ngayon na sinagot mo na ako, hindi ka magsisisi na minahal mo ko. Ipaparamdam ko sa'yo ng lubos kung paano magmahal ang isang Jared Austria. Patutunayan ko sa daddy mo na karapat-dapat ako sa kanyang unika iha. Mas lalo ko pang pagbubutihin at poprotektahan ka sa lahat na magtatangka sa'yo. Dadaan muna sila sa katawan ko bago ka nila masaktan. Saad ni Jared. Ang corny mo naman po, Mr. Austria. Hindi yon corny, Miss Mendez. And soon to be Mrs. Austria. Hindi niya maiwasang kiligin sa mga sinasabi ni Jared ngayon. Sana lang, tama lang ang ginawa niyang pagsagot sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting tumataas sa mukha ni Jared. At isang malalim na halik ang kanilang pinagsaluhan. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Masaya ka ba? Malambing niyang tanong. Hihimatayin ba ako kung hindi ako masaya? Hay naku, Jared. Tama na nga yung pang-aasar mo sa akin. Naku, kundi lang kita mahal talaga. Kanina pa kita napitik sa noo. Talaga? Mahal mo ko? Opo, mahal na mahal kita. At mahal na mahal din kita, Allison. Paano mo nga pala ako tutulungan na mahanap ang salarin sa pagpatay kay Mommy? Marami akong kaibigan na pulis. Pwede tayo humingi ng tulong sa kanila. Sinubukan ko na yan pero wala naman silang ginawa. Dahil maling pulis ang nilapitan mo. Mukhang hawak ng sospek ang ilang mga pulis kaya hindi ka tinutulungan. Paano yun? Paano kung makahalata ang mga bayarang pulis? Mapapahama ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Mahal ko, wag ka na mag-alala pa. Magagaling ang mga pulis na kilala ko. At tiyak ako na malalaman natin ang nasa likod ng aksidente ng mommy mo. Ang kailangan lang natin gawin ngayon, buksan muli ang kaso. Pinapangako ko sa'yo na sa loob ng ilang buwan, mahuhuli natin ang suspect. Mabibigyan na natin ng hustisya ang mommy mo. At kapag nangyari yon, tiyak ako mapapanatag na ang kaluluwa niya. Paliwanag ni Jared sa kanya. Ang swerte ko naman sa boyfriend ko. Handa akong tulungan sa lahat ng bagay.
Siyempre naman, kasangga mo ako sa lahat ng bagay. Mabilis na lumipas ang mga araw at habang tumatagal, mas lalong nagiging mas malambing si Jared kay Allison. Si Allison naman ganon din sa kanyang kasintahan. Alam na rin ng ama ni Allison ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Jared at masaya siyang tinanggap ng daddy niya. Ganon din si Jared at ang kanilang relasyon. Mahal, wala ka bang balak puntahan ngayon? Wala naman, bakit? Malapit na ulit ng eleksyon at delikado na sa labas. Hindi na ako pinapayagan ni daddy na lumabas di ba? Oo nga pala. Balita ko tatakbo rin daw ang stepmother mo. Tanong ni Jared. Yes, payag naman si daddy sa desisyon ni tita sa pagtakbo. Dalawa na sila ngayon ang nangangampanya. At kasama ni tita yung anak niya. Ayaw mo ba sumama sa kanila? Dapat naroon ka rin sa tuwing nangangampanya sila. Ayoko, mahal. Hindi ako sanay sa mga ganong bagay. At di rin naman ako papayagan ni daddy na sumama sa kanila. Baka raw tambangan na naman ako. Kung di ka pwedeng lumabas, tara na lang sa kusina. Ipagluluto kita ng sinigang na bangus. O sige. Masaya niyang saad. Magaling magluto si Jared. Madalas nga, ay ang lalaki ang nagluluto ng kanyang pagkain. Agad na silang bumaba ng kusina at nagsimulang magluto ng sinigang na bangus. Walang mga katulong ngayon dahil day off ng mga ito. Silang dalawa lang ang nasa mansyon at mga bodyguards na nasa labas at nagbabantay. May tutulong ba ako sa'yo? Maghiwa ka na lang ng kamatis, kaya mo ba? Oo naman ang dali lang kayang gawin yan. Mayabang niyang sagot, kaya napatawan na lang si Jared. Abala siya sa paghihiwa ng kamatis samantalang si Jared naman, hinuhugasan ng mga bangus. Tapos ka na ba riyan? Tanong ni Jared at biglang yumakap sa likod niya. Malapit na, 3 kamatis lang itong hihiwain ko. Sagot niya naman. Sa nagdaang mga araw, nasanay siya sa pagiging malambing ni Jared. Mas madalas ngang maglambing ito sa kanya at gusto niya naman yon. At habang tumatagal, palalim ng palalim ang kanilang samahan. Mahal, turuan mo naman ako magluto. Bakit? Marunong naman na ako magluto Hayaan mo akong magluto para kapag kinasal tayong dalawa, ako na lagi ang magluluto sa kusina. Nako, masyado ka talagang advance mag-isip. Baka nakakalimutan mong 4th year college pa lang ako sa susunod na pasukan. At saka gusto ko rin namang matuto kasi gusto kita ipagluto. Hindi pwedeng palagi na lang ikaw ang gagalaw sa kusina. Katwiran niya. Mahal, mabilis na ang panahon. Kapag nakapagtapos ka sa pag-aaral, papakasalan na agad kita. Payag naman ang daddy mo sa relasyon natin. At botong-botong nga siya sa akin. Sasamahan kitang tuparin ang pangarap mo sa buhay. Hindi niya maiwasang kiligin sa mga sinasabi ni Jared. Talagang sigurado na ang lalaki sa kanya. At ganon din naman siya. Alam niyang si Jared ang nakatadhana para sa kanya. Ang dami mo talagang alam. Ipagpatuloy mo na nga lang yung pagluluto. Masusunod po, kamahalan. Natawa na lang siya at pinagbastan si Jared na magluto. Seryoso lang ang lalaki sa ginagawa. Samantalang siya, nakatitig lang sa niluluto ni Jared. Paborito niya talagang sinigang na bangus dahil madalas yung lutuin ng kanyang mami nung nabubuhay pa ito. Makalipas ang ilang minuto, naluto na rin agad ang sinigang na bangus kaya naghain na rin siya ng pinggan. Pwede ka na mag-asawa, mahal. Pwede mo na ako asawahin. Nagayos na ako ng pinggan? Pwede na agad mag-asawa? Ikaw talaga? Kumain na nga lang tayo? Natatawa niyang sagot. Masaya nilang pinagsaluhan ang niluto ni Jared. At nang matapos silang dalawa, naghugas na rin sila ng pinggan. May kasama pang landian, kahit konti lang ang hugasin, natagalan pa silang matapos. Mahal, kailangan ko muna umalis. Pagpapaalam ni Jared sa kanya. Bakit? Saan ka naman pupunta? Nagtataka nitong tanong. May resulta na sa kaso ng mommy mo. Kailangan ko na agad yun makuha para masecure natin yung document. At bago pa malaman ng ibang pulis at pigilan tayo. O sige mahal, mag-iingat ka. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Parang ayaw ko na tuloy umalis. Sa boses mo pa lang parang ayaw mo na akong paalisin. Alis na, Jared. Kaya ko ang sarili ko dito. At marami namang bantay sa labas kaya ayos lang.
Nakita niya ang pagbuntong hininga ni Jared bago siya lapitan at halikan ng 3 beses sa labi. Pinagmasdan niya si Jared habang papalayo at na makaalis ay agad naman siyang pumasok sa loob. Nasa sala siya at nanonood ng movie. Halos 20 minuto pa lang na umaalis si Jared, nakarinig siya ng malakas na pagsabog sa labas ng mansyon. Ano nangyayari? Sigaw niya, ngunit walang pumasok na bodyguard. Ano nangyayari? Pumasok ang 3 gwardya at lumapit sa kanya. Nakahanda ang mga bodyguard sa maaaring pumasok. Miss Allison, pinasok po tayo ng mga kalaban. Ano? Nagsimula na siyang makaramdam ng takot at panginginig. Lalo na nang makarinig ng sunod-sunod na putukan sa labas. Ilang sandali pa nakapasok na rin ang hindi kilalang tao at pinatay ang 3 bodyguard na pumoprotekta sa kanya. Ano bang kailangan niyo sa akin? Ba't niyo kami gustong patayin? Dahil sagabal ka sa mga plano ko. Tinig yun ng isang babae at mula sa pinto, lumabas doon ang kanyang stepmother kasama pa ang anak nito. Tita? Nagtatakang tanong niya. Yes, darling? Nakangising tanong ni Amelia. Bakit mo to ginagawa? Wala naman ako kasalanan sa iyo Ikaw wala. Pero ang nanay mo meron. Anong kinalaman ni mommy dito? Matagal nang patay ang mommy ko. Kaya huwag niyo siyang idamay dito. Oh? Hindi mo pala alam? Hindi mo alam na inagaw ni Alisa si Peter sa akin? Sa bagay, wala kang nga pala talagang alam. Hindi mo nga rin alam na akong pumatay sa mommy mo? Ano? Tita Amelia! College pa lang, magkasintahan na kami ni Peter. Mahal namin ang isa't isa, ngunit bigla na lang sumingit sa relasyon namin si Alisa. Nakipaghiwalay sa akin si Peter at mas pinili niya si Ali. Nagkunwari ako na ayos lang sa akin ang lahat, na masaya ako sa relasyon na meron si Peter at Ali. Hanggang sa nakilala ko ang ama ni Drake at siyang tumulong sa akin na makaahon sa sakit na dinulot ng mga magulang mo sa akin. Akala ko ayos na ang lahat. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana at muli ko nakita si Peter. Bumalik ang nararamdaman ko para sa kanya. At nagdesisyon ako na patayin na lang ang sumasagabal sa aming dalawa. 10 taong gulang ka nung pinatay ko si Alisa. At pinatay ko rin ang ama ni Drake. Nakiramay ako at inalagaan si Peter hanggang sa nakuha ko ang nais ko. Naging kami ulit ni Peter, pero hindi pa rin ako masaya. Nakaisip ako na gumawa ng ibang plano. At tinulungan ako ni Drake. Naisip naming patayin ka para mapunta lahat ng mana sa kanya. Maging si Peter nga, naisip niya ring patayin. Oo, si Drake ang nais na pumatay sa'yo. Talagang manang-mana sa akin ang anak ko. Ano, May? May isa pa pala kaming kasabwat. Nakangising paliwanag ni Amelia. Mula sa pinto pumasok doon ang pinagkakatiwalaan niyang katulong, si Paula. Paula? Kumusta na, Miss Allison? Inosenteng tanong ni Paula. Paano? Bakit? Hindi niya akalain na ang pinagkakatiwalaan niyang tao ang magtatraidor sa kanya. Akala niya, kakampi niya si Paula, ngunit nagkamali siya. Simple lang. Dahil kapatid ako ni Amelia. Siya ang nagpasok sa akin ng trabaho dito. At di ka ba nagtaka kung bakit palagi ka nasusundan ng gustong pumatay sa'yo? Dahil yun sa akin. Ako ang tumuturo sa kanila kung nasan ka. Nakakainis nga Palagi ka nakakaligtas at dahil yun kay Jared. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Una ay nalaman niya kung sinong pumatay sa nanay niya. Pangalawa, nalaman niya kung sinong gustong pumatay sa kanya. At huli, nalaman niyang traidor pala ang taong pinagkakatiwalaan niya. Magsasalita pa sana siya ngunit agad silang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Sino yon? Tignan niyo at patayin! Utos ni Amelia. Tatakbo na sana siya ngunit agad nahawakan ni Drake ang kanyang buhok at hinila. Aray ko, ano ba? Papatayin na kita, Allison. Sa hawak na patalim ni Drake, ay agad siyang napaiwas. Sasaksakin na sana siya nito. Ngunit, dumating naman ang lalaki. Sinubukan niyang agawin ng matalim na bagay kay Drake. Mula sa braso ng lalaki, tumulo ang masaganang dugo.
Bitiwan mo si Allison! Sigaw ng isang lalaki. Nang lingunin niya kung sinong sumigaw, doon niya nakita si Jared. May hawak na baril ang lalaki at dumudugo na rin ang balikat. Ngunit seryoso ang mukha ni Jared habang nakatutok ang baril kay Drake na hanggang ngayon ay hawak pa rin siya. Oh, nandito na pala ang superhero mo, Allison. Hi Jared, mabutit dumating ka pa. Sarkastikong tanong ni Drake. Ang sabi ko, bitawan mo si Allison. O baka gusto mong pasabugin kaya ang ulo mo para mabitawan mo siya? Tanong ni Jared. Ang yabang mo talaga, Jared. Sisiguraduhin ko mamamatay kayong dalawa ni Allison dito. At isusunod ko si Peter para tuluyan ang mapunta sa akin ng mana. Sagot ni Drake. Ang sama mo talaga, Drake. Sigaw ni Allison at kinagat ang braso ng lalaki. Napasigaw si Drake sa sakit at nabitawan siya. Agad siyang tumakbo palapit sa direksyon ni Jared, na agad naman siyang niyakap. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Basta niya na lang nakita si Drake na wala ng buhay at may tama ng baril sa ulo. Drake! Walang yaka talaga, Jared. Papatayin kita! Napayakap siya kay Jared nang makita si Amelia na dumukot ng baril at itinutok sa kanilang direksyon. 3 sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya. Nang lingunin niya si Amelia, wala na rin itong buhay. Maging si Paula na kanyang katulong patay na rin. Paula? Umiiyak niyang saad. Shh! Tahan na, Allison. Wala na. Tapos na ang laban. Pagpapatahan sa kanya ni Jared. Oo, tama si Jared. Tapos na ang laban. Nalaman niya kung sinong pumatay sa kanyang ina. Patay na rin ang gustong magtangka sa buhay niya at dahil yun sa tulong ni Jared. 5 taon ang lumipas matapos ang nangyari, ngunit hindi roon natapos ang misyon ni Jared na protektahan si Allison. Hindi na bodyguard ni Allison si Jared dahil mag-asawa na silang dalawa. Ngunit patuloy pa rin niyang pinoprotektahan ng asawa. Nang matapos si Allison sa koleyo, agad niyang inaya ang dalaga na magpakasal. Hindi na kasi siya makapaghintay na gawing asawa ang dalaga. Lalo pa at marami siyang nakikitang mga kalalakihang nagkakaroon ng interes kay Allison. Ayaw man niyang aminin, ngunit natatakot siyang maagaw ng ibang lalaki si Allison, kaya pinakasalan niya ito agad. Hoy Jared, ano yung iniisip mo? Tawag sa kanya ng asawa. Nasa isang parke sila ngayon, at kasama ang 3 taong gulang nilang anak na si Jarrell. Natutulog ang kanilang anak at kalong niya. Iniisip ko lang ang nangyari sa atin nun. Hindi ko akalain na mararating natin ang ganitong buhay. Alam mo ba, labis ang kaba ko nang tumunog itong relo ko. Kaya dali-dali akong bumalik sa mansyon nun. Mabuti na lang naabutan pa kitang buhay. Ngumiti ng ubod ng tamis si Allison. Maraming salamat, mahal. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa langit na rin ako kasama si Mommy. Hindi ako makakapayag na mawala ka agad sa akin. Mahal na mahal kita, kaya hindi ka pwedeng sumama ka agad sa mommy mo. Pero masaya ako na nabigyan mo siya ng hustisya. Maging ako din masaya. Paniguradong ganun din ang nararamdaman ni mommy kung nasan man siya ngayon. Saad ni Allison at hinawakan ang kamay ni Jared. Sabay silang napatingin sa anak na biglang nagsalita habang natutulog. Alam mo, kamukha ko ang anak natin pero palaging ikaw ang hinahanap. Nakakatampo tuloy. Nagtatampo ka pa sa lagay na yan? Dapat nga ako nagtatampo eh. Dahil kahit isa walang nakuha sa akin si Jarrell. Para na kayong kambal dahil magkamukha talaga kayong dalawa. Kamukha ko nga. Pero ikaw naman palaging hinahanap. Pumunta ka nga lang sa CR, bigla nang iiyak at hahanapin ka samantalang nandun naman ako sa tabi niya. Ay, huwag ka na magtampo, mahal. Pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Oo nga. Pero alam mo, mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayo lang sapat na. Mahal, matagal ko na talagang gustong itanong sa'yo to eh. Ano yun? Hindi ba marami ka nang napatay? Ba't di ka nakukulong?
Napabuntong hininga siya at tinitigan ng asawa. Siguro ito na ang tamang panahon para aminin niya kung sino talaga siya. Sa tagal ng pagsasama nilang dalawa, ngayon lang siya aamin. Mahal, ang totoo niyan, isa talaga akong secret agent doon. Secret agent? Oo. Si Amelia ang stepmother mo. Kilalang drug lord sa iba't ibang bansa. Misyon ko na hulihin siya at isuplong sa batas. Umayon sa akin ang tadhana dahil problemado ako nung mga panahong yon. Hindi ko alam kung paano ako mapapalapit sa pamilya niyo. Ngunit nalagay sa panganib ang Daddy Peter mo at sakto namang naroon ako kaya naligtas ko siya. Totoo na inutusan niya ako na bantayan ka. Nung una ayaw ko talaga dahil secret agent ako. Tapos, bababa pa sa pagiging personal bodyguard ng anak ng isang senador? Ngunit naisip ko na pwedeng makapasok ako sa mansyon niyo at obserbahan si Amelia. Kaya tinanggap ko ang alok ng daddy mo. Naging maayos ang trabaho ko pero hindi ko inaakala na mahuhulog ako sa'yo. Imbes na si Amelia ang bantayan ko, ikaw ang naging pakay ko. Matagal na ako may hinala na si Amelia ang gustong magpapatay sa inyo. Ngunit naghahanap ako ng matibay na ebidensya. Nakukunin ko na sana ang ebidensya. Sakto namang sinugod ka ni Amelia. Mukhang nakatunog na siya sa akin. Kaya gusto ko na niyang patayin. Ganun ba? Ang swerte ko naman. Isang secret agent pala ang naging personal bodyguard ko. Nakangiting wika ni Allison. Pero alam mo, mas maswerte ako sa'yo. Dahil nakuha ko lang naman na nag-iisang anak ng senador. Asawa mo na ako ngayon. Pero habang buhay ko ng misyon na protektahan ka at maging ang anak natin. Maraming salamat sa iyo, Jared. Mahal kita. At hindi ako nagsisisi na minahal ko ang isang katulad mo. Naku, umiiyak na naman ang misis ko. Sorry. Kung palagi akong emosyonal, ganito talaga kapag buntis eh. Wait. You're telling me that you're pregnant? Buntis ka ulit? Oo, mahal. 1 buwan na akong buntis. Magiging tatay ko na ulit at may kapatid na si Jarrell. Sagot ni Allison at ngumiti. Agad niyang hinawakan ang mukha ni Allison at hinalikan sa labi. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Sobrang swerte niya sa pamilya niya. The End. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.